Paste may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa ring inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies,
paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga ginigili na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta na po tayo? Happy Tuesday morning! Ikadalawa na po tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 2, 2026 na po. Muli, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Until 11 o'clock po tayo ngayong umagang ito ng Martes. At siyempre kaagapay natin ang DZRH Operation Tulong, ating mga masisipag na miyembro. At magdamag kagabi ulit ang ating palugaw team. Standby, of course, with Lingkod Lapid. Ayan, maraming salamat Senator Lito Lapid at siyempre kay Sir Mark. Sir Mark Lapid ang Kiesa ZOO. Lagi nating kaagapay ang mag-ama sa Lingkod Lapid. Ayan, tayo po'y bumaba ulit kanina doon po sa mga nasunugan dyan po sa Taguig City. Yes, standby lang. Ibigyang daan po natin yan. Siyempre meron pa rin po tayong pasyente at meron po tayong Brigada Eskwela. Dyan po sa may Talisay Elementary School. Standby lang po.
tayo po ay tuloy-tuloy na. Sige na, wala tayong oras. Puntahan na muna natin ang ating paalmusal ng napakainit at napakasarap na lugaw. Ayan, sa humigot, I think more than 1,000 individuals, no? Na ating pong napaalmusal kanina. At puntahan na natin ang detalye niyan. Ihatid sa atin mula sa ating team operation tulong si Isa Gabriel. Isa, good morning! Good morning, Miss May. Isang mainit at masayang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Miss May, tama ka dyan, no? Kaninang umaga nga ay nagpungo nga tayo sa mga kababayan natin, no? Sa Taguig City, partikular na sa Barangay Santa Ana na naapektuhan ng sunog noon lamang nakaraang Huwebes, Mayo 25, upang maghatid, no, ng napakasarap at mainit natin na lugaw. Siyempre, sa pangunguna pa rin, no, ng ating lagit-laging partner, ang Lingkod Lapid. At siyempre, kasama pa rin natin, ayan, ang masipag na mga staff ni na Senator Lito Lapid, sina Sir Florante at Sir Benji, para direktang mahagi, no, ng lugaw para sa humigit kumulang 1,000 na individual o katumbas ng 257 pamilya dyan sa Taguig Integrated School at sa Barangay Wawa Multipurpose Building, Ms. May. Saktong alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga nang dumating tayo doon sa area. At maganda ang naging simula ng araw dahil pagdating natin sa area doon, bagamat no, hindi tayo napahintulutan na pababain mismo yung mga kababayan natin dahil medyo hiwa-hiwalay kasi yung mga Isa, kakaiba sistema nila dyan, no? Sa Taguig. Kaya nga, Miss Ray. Oo, medyo, pero ang maganda lang doon, at least marami silang mga volunteer din. No. From city, I think, mga tauhan ng City Social Welfare Development Office ng Taguig, di ba? Oo, sino bang head nila? Si Miss Faith, tama ba? Hindi po, ang head ng CSWDO ay si Miss Nikki, no? Ang CSWDO head ng Taguig City, si Miss Nikki, Miss May. Pero ang kausap natin kahapon mula sa pamunuan ng CSWDO ng Taguig ay si Miss Faith na siyang nakausap natin para sa coordination ng ating talugaw natin kaninang umaga. Katulad nga ng nabanggit mo, Miss Mino, medyo iba. Kakaibang sistema, medyo mahirap-hirap sa atin yung ganun. Kasi sanay tayo sa sistemang, alam mo yung maayos, bababa ang lahat, nakapila, dire-diretso, mula lugaw hanggang itlog, hanggang bottled water, go, di ba? So ito talagang sila yung umakyat sa third floor ba? Tama? Third floor para maghatid ng lugaw doon po sa mga modular tents. Tama? Nung ating mga nasunugan dyan po sa area ng Taguig. But anyway, ang nakakatuwa lang, marami naman silang tumulong talaga from City Social Welfare Development Office ng Taguig. So, kahit pa paano maraming salamat, pero kapag po ganon, medyo mahirap-hirap yun. Lalo na pag napakaraming, di ba? Mga beneficiary, ang kailangan talaga dyan, ang maliwanag na sistema dyan, pila talaga para dire-diretso, no? Wawa tuloy mga senior yata, nagsiakyat pa sa third floor kanina. Ang mga tuhod. Yun nga, talagang literal na naging bayanihan dahil pasa-pasa nga ang nangyari doon sa sistema ng pamamahagi. Oo nga, nakunan mo ba yung bahaging yun? Yung pasa-pasa? Para di ko nakita. Meron tayong video, Miss Mina, na ipasa. Siguro ay piniplay na yan ng ating TV sa kasalukuyan. Yung pasa-pasa mula sa table ng lugaw paakyat sa second floor. Tama ba? Second floor. At kung makikita mo, Miss Mio, yung mismong mga kawani mula sa CSWDO ng Taguig, ang siyang direkta na naglalagay sa bawat area ng mga kababayan. Kasi parang hati-hati kasi yun sa bawat kwarto. So nasa 2 o 3 pamilyang namamalagi sa isang kwarto. So sila mismo yung lumalapit, sila mismo yung naglalagay ng lugaw, itlog at tubig para doon sa mga kababayan natin, para din matiyak na lahat ay mabibigyan. Pero syempre, katulad din na nabanggit mo kanina, sa normal setup natin ng pamamahagi ng lugaw, siguro medyo mas mabilis yon yung sa atin, na direktang pupunta yung mga kababayan natin sa atin para kahit pa paano, una, mas safe dahil 1:1, and at the same time, yun nga, mas
organisado yung magiging Oo. ratsyada natin. Tsaka So, hindi mga tayo kailangan. hindi tayo aakyat ng mataas sa second floor ha, para iakyat yung napakabibigat na kaldero ha. Naku naman, buti na lang sila din na nagbuhat. Yan, si City Social Welfare Development Office, next time walang ganun ha. Kasi mahirap yun mainit yung kaldero po. Napakahirap iakyat yun. Kaya yun, suko sila, hindi sila nakarating ng third floor. Sa second floor na lang. Sabi ko sa inyo Sabi ko na, ang naging biruan nga namin ng mga staff kanina ng CSWDO sa Taguig. Napaaga ang exercise, literal na exercise dahil panik-panaog ang nangyari sa pamamahagi natin ng mga lugaw at itlog para sa mga kababayan natin. Pero syempre sa kabila ng pagod at hirap kanina na pamamahagi natin ng mga naipamahagi nating lugaw at itlog ay syempre bahagi nun yung galak sa puso ng ating mga volunteers na nakakatuwang natin mula sa CSWDO, syempre sa atin, sa end natin sa DZRH Operation Tulong. Gayon din sa mga nakasama natin na staff mula sa Lingkod Lapid, yan sila Sir Florante at sila Sir At Benji. idagdag mo ang ating responder from Pineru. Lagi-lagi kasama na natin sila. Ang Pilipinas ngayon Emergency Rescue Unit. Ang kasama natin is si Eliazar Biledo, no? Si Elias. Oo, napakasipag. Kaisa naman yan. Nakikita nyo, ayan, sa ating mga videos. Isa yan. So, nakaalalay po yan lagi-lagi. Maraming salamat ha, Kuyang Edwin Duque sa Team Pineru. At lagi natin silang kasama na para nang sa ganun, no? Tayo po ay manatiling ligtas, di ba? Okay. Tama ka dyan, Miss May. At sa katunayan, Miss May, bukod sa pamamahagi ng lugaw na ginawa natin kanina, kaya din natin kasama yung Pineru, ay para matignan din yung mga kababayan natin na nandoon sa evacuation center. At kaninang umaga nga, mayroon tayong na-encounter na isang evacuee, si Nanay, tago na lang si Nanay Julita, na 97 years old, at medyo nakita natin na hinihingal si nanay doon sa evacuation center. Kaya naman, sa pamagitan ni Kuya Elias, ay agad nating chinek yung kanyang vitals at nirefer na rin natin sa mga naka-standby na mga first aid unit doon ng CSWDO para din ma-refer si nanay sa hospital. Dahil sabi na rin ng ating responder ay kinakailangan na mabigyan ng mas matutukan pa yung kondisyon ni nanay dahil hirap nga sa paghinga. Pero yun, Miss May, nais lang din nating pasalamatan yung mga nakasama natin ngayong araw para maisakatuparan ng ating palugaw mission dyan sa Taguig City. Una na riyan, syempre, again, ang lagi-lagi nating kasama ang Lingkod Lapid sa pangunguna ng ating butihing senador, Nico Lapid. Ayan lang, kasama natin kanina si Sir Florante, si Sir Benji, naging din na nag-akyat ng mga lugaw, itlog at tubig, sa ating mga kababayan para direkta rin nilang makausap at makamusta ang mga ito. Siyempre, ang ating team palugaw, una na riyan, siyempre si Ate Orlit, Dizon, si Kuya Larry Linchonco, Maricel Kataag, ang ating couple, Tita Weng at Kuya Dong de los Santos, si Kuya Miko Derilon, si Mark Alvin Sales, si Tita Sonia Alice, si Ariel Sibelina, Candy Rowasa, si Andres Tejadillo, Teodoro Coino, at syempre ang representante ang ating isa sa mga representative mula sa Pineru, si Kuya Eliazar Biledo, Miss May. At yun nga, Miss May, natapos ang ating palugaw kaninang umaga, bandang alas 9. Mabilis ang naging proseso natin. Okay. Sobrang bilis nga ay mabilis din na natugunan lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. At syempre, nais din nating pasalamatan. Hindi tayo makakapunta doon kung hindi dahil sa ating mga nagsilbing piloto ngayong araw. Una niya dyan si Kuya Ariel na napakabilis na nabdala ang ating sasakyan doon sa ating area kanina sa Taguig Integrated School. At syempre, ang ating buwaw, hindi lang basta correspondent sa ating palugaw, kung hindi driver na rin, syempre si Kuya Dong de los Santos. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Team Operation Tulong Aiza Gabriel. Ayan, Ma'am Charms, sa Lingkod Lapid sa office at saka yung mga staff sa Senado. Ayan, good morning. Nakarating ba ang lugaw sa inyo? Ayan, pa-shout out daw nakarating ang lugaw sa kanila. Marami pong salamat, Team Lingkod Lapid.
Oras po natin, 38 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Babalik po tayo, standby. Reach Operation Tulong. Ang oras Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor
ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 11 minuto at alas 11 na ng umaga. Dako na tayo sa ating pasyente ngayon pong Tuesday morning. Ang ating pasyente, 22 years old, si Julius Alvin Salabe. No, si Kuya Julius po ay binata at bunso sa kanilang magkakapatid. Walang trabaho mula po nung siya ay magkasakit. And then year 2024, nagpa-check up at nag-undergo ng ultrasound dahil madalas daw siyang sinisikmura at hindi makatulog dahil nalilipasan po siya ng gutom. Tama ba? Hindi nakakakain sa oras. Nung siya po ay nag-aaral, hindi siya kumakain bago pumasok ng eskwelahan. Nahinto po ng pag-aaral, dapat graduating na po siya ngayong taon. And then January 2026, this year, nagpa-check up muli at na-diagnose na meron po siyang mga sakit, like calculus of kidney, nephrolithiasis, renal calculus or stone, dami nito So in kidney, so sa ngayon po kailangan na niyang maoperahan at of course i-continue yung kanyang mga gamot. Wala naman po siyang pagkakitaan para maisagawa yung kinakailangang operasyon. Yung kanya pong kapatid o ate ang tanging naghahanap buhay para sa kanila. Hindi sapat para masuportahan yung pagpapagamot nilang mag-ina, no? Kaya lumalapit po sila sa Operation Tulong. Kuya Julius, magandang umaga sa iyo. Good morning. Kuya Julius? Hello po, magandang umaga po. Oo. Kuya Julius, nasa bahay ka ngayon? Opo. Oo, tong diagnosis sa iyo ang dami Ano talaga? Opo, pag ano talaga nung sinabi sa ng doktor, ano-ano yung findings? Yung sa kidney stone ko po kasi sumasakit po yung una ko po sa Kidney lower stones. right po, sa may abdomen po. Tapos iniis ko lang po ng ilang buwan po. Okay, so Bago sa po kidney makita stones. sa ultrasound. Oo. So more on kidney stones at yun ang ooperahan? Opo, yun po. Oo. So pag nagpa-opera ka, saan ka ba nagpapa-check up? Sa ngayon po, dun po sa NKTI po sa Quezon City pa po. National Kidney Transplant Institute. Opo. Oo. And then yung operation, may schedule na? Napaschedule mo ba? May schedule po kasi po hindi po natuloy kasi po may ibang diagnosis pa po ako sa sikmura po Dinudugo po minsan po. Ano? May ibang diagnosis pa po ako. Pag dumudumi po dinudugo po Kailangan po kasi may clearance po para sa sa operation po. So kailangan mo ulit ng mga laboratory test. Opo. Kailangan pong ma-check po ulit yung laboratory po kung normal po. So ibig sabihin meron ka rin sa pagdumi mo, no? Madalas ba yun na nagbi-bleed ka pag ganun? Madalas? Ano po? Madalas na nagbi-bleed ka pag ganun? Doon sa Matagal na rin po kasi po ito Oo, tapos madalas mo nararanasan yung bleeding. Opo. Oy, mahirap yun. Pagkadudumi ka ay mayroon laging bleed, 'di ba? May dugo. So meron ka ring findings doon or hindi pa? Alamin pa muna. Baka daw po may internal hemorrhage po or ganun po. Pero sa ngayon po may gamot po muna po.
Wala pa pong test po. Okay. So, Observation pa po ulit. so na-hold yung iyong operasyon. So, anong pinaka-immediate Opo. na kailangan mo ngayon na inilalapit mo sa Yung operation sa, tulong? ko po, kidney stone ko po, pati yung sa sikmura po. Oo, Para po ano? matupit na po yung operation ko po pag naghinto na po yung bleeding po. So, gamot o yung mga laboratory test? Yung operation ko po sa kidney stone po. Tapos may gamot din po para sa kidney stone po. Okay. So, kailangan mo is pambili ng mga gamot na kailangan mo mainom. Opo. Hanggat di pa po ako na-operahan po. Oo. Pero ikaw, Kuya Julius, ilan ba kayo magkakapatid? 2 lang po eh. Dalawa lang. So, ikaw yung bunso and then yung panganay ninyo, yun lang ang naghahanap buhay. Opo. Sa ngayon po. Naghahanap ko lang po si mama ko po eh. Si nanay at si tatay? Wala na po yung tatay ko po. Matagal na pandemic po. Si mother na lang. And then si mother naggagamot din. Meron din karamdaman. Sa ngayon po, wala naman po. Naghahanap lang po ng mga trabaho. May mga sumasakit po, mga kasukasuhan lang po ganun po eh. Pero wala naman pong findings po ngayon. Oo, ikaw yung dapat na matutukan, ano? Opo. Okay, sige. Ganito para makabili ka ng gamot, meron ka mga bibilihing gamot. Opo. Sige, manawagan ka, Kuya Julius. Go ahead, hingi tayo ng financial assistance dun sa ating mga kababayan may mga mabubuting puso, no, kalooban. Para sa iyo, go ahead. Magandang araw po, lalo na po sa mga nanonood po at nakikinig. Ako po si Julius po, 20 years old. Ako po ay nananawagan po at humingi ng karagdagang tulong po, pambili ng aking mga gamot po para sa aking operasyon. Sa ngayon po ay kapos po sa pambili dahil ate ko lang po ang may trabaho po. Anumang halaga po, malaking tulong na po para sa pagpapagamot ko po. Salamat po. Okay, so sa panawagan po ni Julius Alvin Salabe, no, si Kuya Julius, pwede po kayong mag-share ng inyong mga blessing, ano, para po dun sa kanyang kakailanganin para sa kanyang mga gamot. Pwede po kayong magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong through EP Wina Perlesoro sa 0956-197-9471. 0956-197-9471 at pakilagay po ang pangalan Julius Alvin Salabe, no, para sa kanya yan. So, Kuya Julius, para nang sa ganun, mabili mo yung mga gamot mo, di ba? Meron kang bibilihing gamot? Sige. Opo, marami po. Oo, ngayong araw na ito, no, para sa ngayong araw na ito, lumapit ka, ayan, bibigyan ka ng butihing senador, no, Supremo, Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Thank you po. Thank you po, Senator Lapid po. Thank you po. Oo, at 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Thank you po. Thank you po sa foundation po. Oo, so para mabili mo yung gamot mo, ha, Kuya Julius. Okay? Opo. Sabi mo kanina, gagraduate ka na. Sa kolehiyo ba ito? 2 years stop na po kasi po hirap po. BSIT po kasi yung course ko po, may hirap po pag walang laptop kaya nag-stop po muna po ako. Anong kurso mo? IT po, BSIT po. IT, oo. Sige, magpagaling ka muna. Naku, kagwapo mo dito sa picture, Kuya Julius. Pagaling ka, ha? Kagwapo mo. Magpa-ano ka kagad, okay? Para mabili mo ng gamot, okay? Sige. Opo, thank you po. Ayan, maraming salamat at laging mag-iingat. Ayan, Kuya Julius Alvin Salabe po. At dun po sa mga tutugon pa, siya po ay taga Bacoor, Cavite, no? Sa mga maaring tumugon. Ayan, share lang po ng blessing at padala sa GCash para kay Julius Alvin Salabe. Maraming salamat, Sen Lito Lapid. At syempre, Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Thank you so much. Ayan, so eto na, sandali, bago tayo maubusan ng oras, sandali lang. Puntahan muna natin ang ating mga report, si Giselle Ricafort. Puntahan natin sa NBI sapagkat sinisilip daw po ng NBI yung anggulong pulis. Umano ang mastermind sa pambubudol kay Matipag. Tungkol po ito dun sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Iniimbestigahan ng May na November 6 kung ating ability umano yung mastermind sa pambubudol. Dahil sa ating Matipag, ito po
ay hindi matibag na hanggang kasi may active Giselle? na aresto sa balita. Pati database ng mga contact number ng matataas opisyal ng pamahalaan. Ibinigay ng direktor ng mga informasyon yung ibinigay sa kanila ng suspect sa posibleng pinaroroonan ng senadora. Pero matagal na anyo nitong gawain ng manloko sa pamagitan ng pagpapanggap na taga-gobyerno sa daya ng Pangulo at unang ginanga. Una ng sinabi ni Matibag na una nitong tinawagan Executive Secretary Ralph Recto para i-report yung hawak daw ng informasyon kung nasaan ang ICC wanted senadora. Nagkatanga yung suspect ng 10,000 piso hanggang sa kalahating milyon sa kanyang mga nabiktima sa panliloko. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Samantala, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nagpalipas daw ng magdamag dyan po sa PNP General Hospital, no? Dyan po sa Campo Crame. RH52 Edniel Parosa, hingi tayo ng update, Edniel. May dito pa rin tayo sa binabantayan nating development mula doon sa pagsuko ng ilang opisyal na akusado sa flood control mess. Nagpalipas nga na magdamag dito sa PNP General Hospital si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Pero ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalag, bumubuti naman na may ang kondisyon ni Bonoan matapos bigyan ng anti-hypertensive medication. Inadmit dito ang kalihim dahil sa mataas na blood pressure, umabot sa 192/100 nang sumuko siya sa CIDG NCR kahapon. Hanggang mag-alas 8, sabi ni Manalag, ngayong umaga, naka-hospital arrest pa sa Campo Crame itong si Bonoan. Pero nag-ikot tayo, May, sa pag-ikot ng DZRH. Napansin natin wala na yung mga pulis na nagbabantay dito sa tapat ng paggamutan. Kanina kasi may mobile patrol pa rito ng PNP at mahigpit na ipinatutupad yung pagsita kahit sa mga media na kumukuha ng video o larawan ng pasad. Sabi ni Manalag sa mga reporter dito sa Campo Crame, CIDG na ang magre-request para maiharap sa Sandigan Bayan si Bonoan ay pinaaresto ng anti-graft court dahil sa non-bailable na plunder. Pero ito ay papayagan lamang kung makiklear siya ng kanyang attending physician. Nag-abisa na rin na yung CIDG at Public Information Office ng PNP. Nagbibigay sila ng update maya-maya lamang higil sa status ng nabaging akusado. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, yung bentahan daw po ng school uniform dyan sa may Divisoria, lumalakas na ilang araw bago ang pasukan. Miss May, mabenta na ang school uniform dito sa Tabora Street, Divisoria, Maynila. 6 na araw bago ang pasukan sa Lunes. Ayon sa mga vendor na ating nakapanaya, mas marami ngayon ang dagsa ng mga mamimili kumpara noong nakaraang linggo. Gaya ng ating nakapanayam na mag-asawang taga-Pretil Tondo, Maynila, na maaga pa lamang ay nagtungo na sa Divisoria at isinama pa ang kanilang mga anak para direktang masukatan ng uniforme. Ayon kay Nanay Flor, bukod din sa ayaw niyang makipagsiksikan sa dagsa ng mga mamimili, ngayon lamang nagka-budget, kaya't ngayon lang sila namili. Kinikayat naman ni Ate Tina, isa sa mga vendor ng uniform sa Divisoria, na ating ang nakapanayam, natangkilikin pa rin ang mga tindang uniforme kaysa sa online shopping na hindi pwedeng maisukat. Pakinggan natin. Advantage namin sa Shopee, masusukat sa mga bata kung ano yung talagang sukat sa kanila. Kasi pagka sa Shopee, hindi mo na mababalik. Diba? Marami nang nilayang pag hindi ka sa bata. Samantala, sa presyo naman ng uniforme, naglalaro ang presyo ng kid size at adult size na uniform na pants at shorts sa 55,000 hanggang 200, depende sa quality ng tela. Ang blouse o polo shirt naman nasa 100 hanggang 200, depende rin sa size at kalidad ng tela. Sa presyo ng sando, ang kid size at adult size ay nasa 55,000 hanggang 150. Sa PE uniform, nasa 60 hanggang 160 per piraso na jogging pants at t-shirt, depende sa size. Ang sprinkler uniform o yung pang-kinder, nasa 800 ang kada set. Para naman sa Kid Scout, Cub Scout at Girl Scout uniform, nasa 550 hanggang 800 ang complete set. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, mananatili ang ganitong presyo at hindi na sila magtataas habang nalalapit ang balik eskwela 2026. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, sa unang sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Ihabol natin ang ating brigada eskwela sa, I think, Caloocan ba sila? Ang Talisay Elementary School, ang ating DZRH Riders, Operation Tulong ang nangunguna po ngayon yan. Ron Bustamante. Ron, good morning. Kumusta ang inyong brigada eskwela at saan nga ito?
Good morning po, ma'am. Dito po kami sa Barangay 10, Caloocan City, Libis Talisay Elementary School. Libis, Talisay Elementary School. So, kumusta ang second day ng Brigada Eskwela? Dahil kahapon nag-kick off, nagsimula sa lahat ng eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, kayo isa sa talagang team operation tulong na merong adopted school na katulad ng Libis, Talisay Elementary School. Kumusta ang inyong mga naging partisipasyon sa Brigada Eskwela ngayong araw? Bali, naglinis po kami ng 2 classroom, ma'am, saka nagpintura. Yun po yung na-assign sa amin ng principal na gawin sa araw na ito. Oo, nakikita ko nagbubuhat kayo o nagbubuhat ng table, naglilinis, pakarami nung nililinisan nyo O mahirap maglinis, Opo. Sobrang dumi ba? Hindi naman po gaano. Kasi medyo nawalis na nung nung kahapon, ma'am. So eto na tayo sa bayanihan ng Brigada Eskwela, tapos yung mga desk ay inyong pinipinturahan ng kulay green. Apo, pinipinturahan po namin yung mga silya ng kulay green. Wow, yung bang kulay? 2 classroom po yan. Yung isa, kindergarten, tapos yung kabilang room naman po, mga grade 1 at grade 2, yung mga tinuturuan ng teacher po. So, sa bagay, kayong mga riders ngayon, teka lang, puro ba kayong mga barako nandyan o meron din tayong mga girls? May babae po kami. Si Annalyn. Si Annalyn po, saka si Portia. Si Portia. Nakita ko. Binubuhusan nyo rin ng tubig at saka ng sabon, yung Opo, sinabon po namin yung simyento. Oo, Tapos mamaya daw mga tanghali, pagka tuyo-tuyo na, may mga magulang naman daw po magpo-floor wax. Sila naman ang mga floor wax. Talaga naman. Malaki bang eskwelahan ng Libis? Talisay Elementary School? Ang population po ng mga estudyante sa Libis Talisay, ayon sa principal na si Maria Adel C. Malay, ay umaabot daw po ng 1,700 plus estudyante. Wow, galing. Okay, so yan ay tapusin nyo 2 classroom. Baka sisipag sino-sino tong ating team? Hindi po namin iiwan to ng hindi tapos to. Ayan, sino-sino ang team natin? Mga nandito po, Ronald Bustamante, Annalyn Bustamante, Reynaldo Samson, Michael Marin, Aldrin Arañas, Portia Chua, Angelito Garcia, Wally Cabingas at si Jaime Morta. Ayun, nasisipag. Siyan po kami, ma'am. Hati kayo ngayon dahil ang team ninyo ay nasa Palugaw din. Ang team leader, Dong De Los Santos, kasama natin sa Palugaw dyan sa Taguig, at ang assistant team leader at ikaw, naririyan naman sa Brigada Eskwela. Pasalamat din po kami doon sa kagawad na tumulong sa amin para makapag-coordinate dito sa Libis Talisay. Sige, go ahead. Binabati ko po yung kagawad, Charles Bustamante, kapatid ko po, kagawad dito sa Barangay 10. Ay, okay. Maraming salamat sa team Thank you very much. Ayan, so ingat kayo wala namang lamok, wala naman. Sige po, ma'am. Opo. Salamat po. Oo, wala namang lamok Opo. Okay, sige. Sige po, ma'am. Okay, maraming salamat sa ating DZRH Riders. Ang team leader nandito sa atin sa Palugaw, ang assistant team leader kasama si Ron ay nandyan sa Brigada Eskwela sa Libis Talisay Elementary School. Congratulations, thank you sa ating team. Tumatawag si retired General James Brillantes, pakibati daw na maligayang karawan sa kanyang anak si Attorney Juan Carlos Brillantes, ang Chief Container Division Port of Manila Bureau of Customs. Yan, pagbati mula sa kanya. At syempre sa Batang San Miguel, Police Brigadier General James Brillantes. Ayan. Happy birthday po! Happy birthday! Mami Rose Lara, good morning! Hindi ko nababati ang Mami Rose Walang tayo oras. Susunod na po, inabangan yung drama love story. Ikaw lamang sa buhay ko. Sa pangalan po na buong person ng DCRH Youth Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat. EP, Mina Perlasoro. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo 3:00 hanggang 4:00 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,